Masarap po bang magpuri sa Panginoon? Napagod po ba kayo? Birthday po ng alaga po dito sa banal na dambana. Kaya tinatawagan ko po ang kaniyang Mami Chris upang magbahagi po tungkol po sa batang si Miguel. Tinatawagan po si Mami Chris. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Marami po kasing mami ang si Miguel ang natawagan po ay ang kanyang Mami Chris. Kaya Mami Chris, huwag ka nang tumanggi. Palakpakan po natin ang ating birthday celebrant, ang ating pong anghel na si Miguel. Magandang umaga po sa atin lahat. Nagpapasalamat po ako sa Ama at biniyayaan kami ng isang anghel upang aming pangalagaan ng mabuti at ito'y pinagkaloob sa amin ng dakilang Ama upang magmahal ng hindi namin kadugo o karano. Talagang ang Ama lang ang siyang nagbigay ng anghel na ito. Tatawagin ko po yung tatlo pong mami pa. Sila Malu, si Arlene, tsaka si Cecil. Papuri sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa ina ng laging saklolo at sa aming minamahal na Apo Conching. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga kapatid kong alagad, choir, at saka po sa IT, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Bagamat wala po ang ating mahal na Apo, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa Ama sapagkat binigay po sa amin ang isang munting anghel na sabi nga po, mahalin ang kahit sino pa man, ibigay mo ang pagmamahal sa Kanya. Ito pong batang ito, nung idating po sa amin dito noon, 2012, April 10 po. Ano lang po siya, 8 months lang po siya. Sa kadakilaan po ng Ama, ngayon pong araw na ito ay magdadalawang taon na po siya. Mag 2 years old na po siya. Dadalawa nga po. Sa awa po ng Ama, mula po noon hanggang ngayon, hindi po siya nagkakasakit. Sipon-sipon lang po. Hindi po siya na doktor kahit kailan. Kasi po ay alaga po siya ng banal na espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo. Mayroon nga pong nangyari sa akin noon. Pababa po kami sa
sa third floor. 4 na baitang po yun. Hawak-hawak ko po siyang ganyan sa kanang kamay ko po. Pababa po kami doon sa hagdan. Hawak ko po siya dito sa kanan. Na-slide po kaming dalawa. Kay buti po ng ama, wala pong nangyari sa amin yan. Hawak ko po siya. Nag-slide po ako 4 na baitang. Bigla po akong nahawak doon sa ano po ng hagdan. Kung hindi po kami ginagabayan ng ama, siguro po, tuloy-tuloy po kami sa hagdan na yun sa napakataas po. Kaya pinupuri ko po at dinadakila ang ating ama. Salamat po sa pagkakaloob niya ng isang munting anghel sa aming 4. Salamat po sa aming mahal na apo. Siya po ang nagbibigay ng katatagan sa amin. Sa taas. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin pong buhay, may mga kaganapan po na pinahihintulutan ng ating Ama upang tayo po ay matuto. So, pinagkaloob po siya sa amin last April nga po. Yung mga bagay po na hindi ko nagagawa before, dahil po sa Kanya, nagagawa ko po. Dahil po sa kaloob ng Ama na pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kung sa dati, hindi mo kaya yung mga bagay na para bang mahihirapan ka. Subalit kapag pinagkalooban ka po ng Ama ng kaibang pandama, hindi mo alintana po yung hirap, pagod, kundi bagkus namumuo po sa puso mo yung makapaglingkod ka, makapag-alay ka at magmahal. Ngayon po, nagdiriwang po siya ng kanyang kaarawan na nagagalak po kami sapagkat sa amin po siya pinagkatiwala ng ating Panginoon, ng ating mahal na Apo Conching. At nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat sa bawat araw po na kasama po namin siya, nasusubukan din po yung pasensya. Doon ka po, parang ginagamit din po siya para matingnan po ng Ama kung mamahalin mo ba ang isang bata. Di po ba kapag ang isang bata napakakulit, malikot, parang normal lang po yun sa isang bata. Kaya dapat ang gawin mo lang umunawa, magmahal. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Ama sa kapahintulutan na maging kabahagi po si Miguel sa aming buhay upang kami matuto, upang kami magmahal. Yun lang po at maraming salamat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Una po sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang Ama sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa araw na ito. Gayon din po sa tinuring na mami niya, si Tita Peli. Maraming salamat po sa kanya. Kung hindi po dahil sa kanyang kaparaanan at sa kapahintulutan ng ating dakilang Panginoon ay hindi po namin mararanasan na tumayo bilang isang magulang, bagamat kami ay tinagurian isang kabataan, subalit sa kahintulutan at kaparaanan ng dakilang Panginoon ay natutunan namin magmahal ng isang bata na sa pagkakataon na yun ay sa unang buhay ay parang wala lang, ikaw yung inaalagaan. Subalit nang kami ay makaparito sa dakong banal, sa dambanang banal nito, sa pamumuno ng aming minamahal na Apo Conching, ay natuto kaming na magpasensya, umunawa, sapagkat kapag kami siguro nagkaroon ng pamilya, sa bawat pagkakataon, matatandaan po namin yung mga, kuwari po nagkakasakit yung isang bata, alam na po namin yung kung paano gagawin, alam namin kung paano siya magiging maayos. At dito rin po na kami sinusubukan ng ating Panginoon na pasubali nga, anak, bakit ko pinahintulutan na makapariyan ang bata na yan sa kapahintulutan ng ating minamahal na Apo Conching, na kung sa pagkakataon na kayo ay magkaroon ng isang pamilya at tinakda ko, mayroon na kayong natutunan, mayroon na kayong kaalamanan sa pamilya, at hindi na kayo magiging isang inosenteng magulang, sapagkat
mayroong bata na lumaki sa inyo at binigyan po ng kapahintulutan ng Ama at nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa batang ito natutong lumigaya, natutong maging masaya sa bawat araw. Kaya kay Tita Peli po, alam ko masaya ka dahil yung bata po na bilang kinupkup niyo po ay lumalaki sa dambana ng banal sa kapahintulutan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Kaya po sa ating lahat, sa batang ito ay meron tayong natutunan na bagamat sa araw-araw patakbo-takbo dyan, subalit meron din po siya sa bawat araw na natututunan. Kabisado niya po yung joyful song, yung mga praising song kapag naririnig niya po yun. Subalit, ganun pa man, akala natin wala siyang naiintindihan. Subalit, ganun pa man sa bawat natatahimik siya, nagsasayaw po siyang mag-isa. Nagagalak po kami sapagkat hindi namin alam na meron pala siyang natututunan. Kaya nagpupuri po ako sa Ama at maraming salamat. Happy birthday, Miguel. Maraming salamat mga anak. Yan po ang mga batang mami na ayaw magsalita kanina. Subalit ngayon, ayaw na po nilang tumigil. Amen po ba? Napagalak po ba kayo? Alam niyo po, mapalad po ang batang si Miguel sapagkat dito po siya lumaki sa banal na dambana. Ano po? At mapalad po yung 4 na mami na nakapagbata sapagkat nga po wala silang karanasan, kung baga hindi nila alam kung paano ang pag-aalaga ng isang bata, subalit sa kalooban po ng Ama, nakapasa po sila. Amen po ba? Kaya binabati ko po ang 4 na mami. Ngayon po, ang ibibigay ko po sa inyo ay ang isa po naming kapatid na alam ko po na mahuhugutan niyo po siya ng lakas at tibay. Kaya nawa po sa bawat isa, makinig lang po tayo sa pagpapahayag ng ating mga kapatid at sigurado po mayroon po tayong mapupulot. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming kapatid na si Isidora. Siya po ang aming kapatid na biniyayaan ng Ama, hinabaan pa ang kanyang buhay sapagkat gagamitin po siya upang sa tuwinay magpahayag ng salitang mabuti. Salamat kapatid, buhay ang Diyos. Mga kapatid, yung Mami Feli po na sinasabi niyong 4 na alagad, yung Mami Feli po na alagad din po na nasa Japan, yun po ang nagkupkup kay Miguel sa pamagitan ni Apo Kunching. Hindi po si Mami Feli sa Amerika. Mami Feli, hi, I called you yesterday. Nobody answered, just answering machine. Please answer me, Mami Feli. Kapatid na Feli, love na love namin yung anak-anakan mo. Maraming nagmamahal. Pero mga kapatid, tinitiyak ko po sa inyo, hindi lang po bata ang mahal ng banal na espiritu. Si Isidora din po. Tayo din po lahat. Pinagkalubaan po ako ng, hindi ko alam kung pang ilang buhay na. Sa totoo lang po, kung kayo po sa kalagayan ni Isidora na may leukemia at tinaningan ng 3 beses na mamamatay na, hindi po talaga kayo maniniwala. Kahapon pa po ako nagkukumute, nagtatricycle. Subalit, papunta po rito, lalo akong lumalakas, nakakapag-chaplet po ako, nakakapanalangin ako. Lahat ng santo tinatawag ko, lahat ng mga guardian angel tinatawag ko. Unlike doon sa may service ako, nakikisakay ako. After ng isang ama namin, Abanginong Maria, luwalhati, umati ka mong tsikahan na. Pero pinagkaloob sa akin ng Ama na kung nagko-commute po ako, kung nagtatricycle ako, lalo akong lumalakas at lalo po akong gumaganda. Amen po ba? Alam niyo po yung biyaya po ng pagpagaling ng banal na espiritu, hindi lang po namimili. Katulad po ng ginawa sa 4 na Maria. 4 na anghel pa yun eh. Mga dalaga pa po yun, mga virgin pa. Subalit pinagkalooban sila ng anak na galing din po sa tao, subalit kaloob ng Ama. Ang gusto ko po i-emphasize sa inyo ngayon kung bakit nasa gitna nyo si Isidora o nasa harapan nyo si Isidora, na hindi lamang po bata ang binibigyan ng pagmamahal ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Apo Kunching, dahil si Isidora po bruha.
Si Isidora po maldita. Si Isidora po lahat ng kapintasan ng isang babae at napakadakdak ko po. Napakatabil ng dila. Mapanglait. Mapagpintas. At kung magmura nung araw, malutong pa sa kornik ng Bulacan. Hindi ko po alam o wala akong kamalayan kung ano ang purpose ni Lord, mga kapatid, yung mga na-stroke. Si Isidora po, nung ma-stroke, 1986 pa. 32 years old lang ako, na-stroke ako, half body paralyzed, nakatabingi ang mukha, nakabaluktot yung mga daliri at nakahilahod yung paa at wala akong masasabi kundi Subalit, dahil po sa pananampalataya, ito ako ngayon, gumaganda. Hindi niyo pa papalakpakan ang buhay na Diyos? Opo, magiging sinungaling po ako sa inyo. Hi, Mami Feli, magiging sinungaling po ako sa inyo kung sasabihin ko sa inyong hindi ako nagpapadoktor. Noon po, napadoktor ako, 1 taon po. Nagpapadoktor ako, nagpapa-axim ako, nagpapa-reflexology ako. Hindi po ako anong tawag doon? Yung machine therapy. Reflexology po, yung masahe na talagang binabaybay nila yung ugat. Yung pagka-stroke ko po noon, hindi ko alam, calling na pala yun sa akin ni Mama Mary. Kasi po, 11 years old pa lang, o 13, Lourdes na po ako. Bakit po masimbahin akong tao, pag araw ng linggo, nakaputi pa ako, nakasas pa ako ng blue? Napakabanal ko sa akala ko. Subalit, ang tingin ko sa asawa ko, demonyo. Kapag nagsindi po ako ng kandila sa Santo Cristo, Baliwag, Bulacan. Sino po nakakaalam ng Baliwag, Bulacan? Abay, marami pala kayo eh. Pag nagsindi po ako doon, may PI mo, mamatay na sana kayo. Isang lalaki at isang babae. Patungkol po doon sa taong nagdudulot sa akin ng sama ng loob. Alam niyo po mga kapatid, mahilig po ako magpahula nung araw. Nung hindi ko pa po kilala si Apo Kunching. Marami na po akong pinuntang manggagamot, dalubhasa, hanggang nakarating ako ng Amerika, na-diagnose ako may leukemia. Ano po ang nais ng Panginoon sa akin? Bakit pinagaling ako? Sa pamagitan lang ni Apo Kunching, nasabi nga niya, hindi siya matalino. Wala siyang pinag-aralan. Isa lamang siyang pandak o isa siyang maiksi ang sukat. Subalit ginamit siya ng Panginoon. Sa English niya po, sabi nga po ni Monsignor, na galing sa Amerika, anointed. Pinili ng Diyos para gamitin ang banal na espiritu upang manggamot sa aking kapwa-tao. Isa po ako sa pinagaling. Palakpakan rin ang buhay na Diyos. Ngayon po, hindi naman sa yung mga pilosopo lang ang sinasabihan ko o kinakalabit ko, hindi po nagpapagaling ang banal na espiritu sa magitan ni Apo Kunching doon sa mga taong banal na. Amen? Ang pinapagaling po ng Panginoon, nakalagay po sa Biblia bumaba si Kristo sa lupa, hindi para sa mabubuti. Hindi po ako mabuti noon. Hindi po ako mabuti. Aywan ko lang po sa inyo kung mabuti kayo. Iba po yung mabuti, iba po yung mabait. Amen? Maaring mabait ka, subalit hindi ka mabuti. At kailanman hindi maging mabuti ang hindi mabait. Sabi ko nga po sa inyo, si Isidora Bruja ako. Nung hindi ko pa po kilala si Apo Kunching at ang banal na espiritu, ayaw ko ng pangalan ko. Ayaw ko ng Isidora. Kasi po, meron akong beauty clinic. Ang pangalan ng inirehistro ko sa DTI ay Isidora's Beauty Clinic. Sabi nung bakla, nakatrato ko, nako, bakit naman Isidora's Beauty Clinic? Bantot-bantot ang pangalan mo. Bakit mo nilagay? Mabantot ba pangalan ko, Panginoon? Ang bango-bango ng pangalan ko ngayon, si Isidora, na pinagaling ng banal na espiritu. Amen po ba? Magmula na pinagaling ako ng banal na espiritu sa katawan ni Apo Kunching, ayoko nang tawagin akong Dory. Gusto ko Isidora na. Kasi po, yun po ang nakatala sa langit. Yun po ang nakatala sa ating Panginoon, ang pangalang Isidora. Mahalin niyo po ang inyong pangalan sapagkat nung araw nang hindi ko mahal ang aking pangalan, palikwad-likwad po ako. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Na akala ko ang buhay ko ay akin. Amen po ba? Nagka-stroke na ako. Nagka-leukemia pa, hindi pa nakontento yung kalaban. Nagka-vertigo ako, nagka-UTI ako, nagka-infection ako. Lahat na nasa akin. Amen po ba? Bakit ko po nagawang tanggapin?
Bakit nagawa ko pong yakapin at unawain kung ano ang nangyayari sa akin sa paliwanag po ng banal na Espiritu sa pamagitan ni Apo Conching. Hindi po magic. Ang power po na nananaytay sa aking katawan ngayon kung bakit gumaganda ako sa tuwing magsasalita ako. Tanggapin niyo po ang katotohanan. Kung hindi po ako gumaganda, wala ako sa gitna. Amen po ba? Nanang, maswerte pa po kayo. Hindi kayo tabingi ang mukha, hindi urong ang dila nyo, wala kayong gamot sa utak, hindi kayo humihilahod ng husto, hindi nakabingkong yung kamay nyo. Mas mapalad po kayo sa akin nung araw, tatang. Kung tutuusin, subalit ang tanong, mayroong nagtanong sa akin, kilala, Seni, nasaan ka ba? Taas ang kamay ni Seni. Yung alala ni Mayora ngayon, taga-timpla ng kape. Sabi ng kanyang best friend, at best friend ko rin, bakit ikaw gumaling? Bakit daw ako pinagaling ni Apo Conching? Bakit siya daw hindi? Hindi niyo po ba tanong yun? Tanong niyo rin po ba yun? Siya po tanongin niyo. Kasi po, hindi ko rin po alam kung bakit. Ngayon po, sa 9 na taon, magsasampu na ako kay Apo Conching, alam ko na po kung bakit ako binuhay. Alam ko na po kung bakit dinugtungan ng Panginoon ang buhay ko sa kabila ng leukemia ang sakit ko. Ang leukemia po, mga kapatid, mga alagad, ilang taon nang may leukemia si Isidora? 12. Maglalabing 3 taon na sa coming April. Si Apo Conching po maglalabing 3 taon na rin ng gagamot. Ang mga alagad ng Diyos o ang pinili ng Diyos ay pinagsasama niya. Kaya kami pinagsama ni Apo Conching. Bakit ang lahat ng mga salita na binitawan sa akin ni Apo Conching hindi ma-erase sa aking diwa, sa aking isip, sa aking puso? Nakatatak lahat. Ano po yung unang binitawan ni Apo Conching bilang banal na espiritu sa unang pagkikita namin? Mga kapatid, ang binitawan po ni Apo Conching, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, huwag ka nang magkasala. Amen? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Nasa Biblia po yan. Yan po ang tinura ni Kristo doon sa babae na hinuhusgahan, binabato hanggang mamatay. Subalit, ang sabi ni Kristo, batuhin siya yung mga hindi nagkasala. Mahiya-hiya naman po tayo pag sinabi po natin wala tayong kasalanan. Amen po ba? Ang kasalanan po ng bawat isa sa atin ay hindi natin dapat husgahan, hindi natin dapat isumbat o i-judge yung may kasalanan sapagkat walang pinili sa atin na hindi magkasala. Lahat po tayo makasalanan. Subalit, nung pinagaling na po ako ng banal na espiritu sa magitan ni Apo Conching, may mga boses na dumarating na kung hindi ko po sinunod yun, malamang 2005 patay na ako. Amen po ba? 2004 nang pinagaling ako, nasa bingit ako ng kamatayan noong 2005. 2013 na po ngayon. Napakahabang panahon. Alam niyo po, nung kasama ko ni Apo Conching sa paglalakbay, nakita niyo po yung bata kung paano yumakap sa likod nung nanay-nanayan niya. Ganun po ako humagulgol kay Apo Conching noon. Hindi ko po alam na pati pangungumpisal kay Apo Conching ako nangumpisal, nangungunyapit ako sa kanyang damit. Na ang paniwala ko, yung babaeng kumapit sa banal na kasuotan ng Panginoong Hesus, kay Hesus ako makamakapit. Amen po ba? Yung paniwala ko po, ang pananampalataya ko po ay regalo sa akin. At regalo din po sa inyo kung kayo po'y mananampalataya, tulad ng pananampalataya ko. Palagi ko po narinig kay Apo na inihahalimbawa po ako. Na kung ang lahat ng alagad, o kung lahat na makarinig sa akin, ang pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ko, wala na siyang bigat na dinadala. Amen po ba? Ang bigat na dinadala ni Kristo, bigat na dinadala ni Apo, ultimo pagsakit ng ulo dinadaing ng mga alagad, ng mga pasyente, ng mga tagasunod. Amen po ba?
si Apo Konsing po ay tao. Amen? Tao. Subalit, ginagamit siya ng banal na espiritu. Dumadaloy sa kanya ang banal na espiritu upang ang bibitawan niyang salita ay galing sa banal na espiritu. Amen po ba? Hindi po ako pinagaling ng tao. Pinagaling ako ng banal na espiritu, ng divine mercy, sa pamamagitan ni Apo Konsing, sa katauhan ni Apo Konsing, kaya siya naging Apo Konsing. Amen po ba? Gusto niyo po bang palakpakan si Apo Konsing? Kasi po nakakahiya naman pong palakpak kayo ng palakpak, hindi nyo alam kung sino pinapalakpakan nyo. Subalit, yung pagsasalita ko po sa inyo, pag pumalakpak po kayo, hindi po ako ang pinapalakpakan nyo, yung hiwaga po na ibinigay sa akin ng banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing, na yung banal na espiritu na yon at si Jesus at ang divine mercy ay iisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon mga kapatid, sa karamihan ng tao rito ngayong araw na ito, karamihan tagasunod. Sino po ba ang bagong pasyente? Yung ngayon lang dumalo. Yung ngayon lang na hindi pa narinig si Apo Konsing. Wala. Alam niyo po, noong unang araw na nakadaupang palad ko si Apo Konsing, marami dumi ang isip ko. Nung sa lumang dambana pa niya sa tindahan, 2004 pa po yun. Magti-13 years, tanda-tanda na nung panahon na yun, pero ako hindi tumatanda. Bumabata po ako. Amen po ba? Maski marinig niyo po sa mga preacher, sa mga speaker, na hanggat naglilingkod ka sa Diyos, yung totoong Diyos ang pinaglilingkod, bumabata sila. Ang iba nga, yung mayaman pa eh. Amen? Dito po sa Dambana, kay Apo Konsing at kami, hindi kami nagpapayaman. Hindi po namin kailangan yung mga material na bagay na iimpukin namin. Tinanong na po ako ng Panginoon yan eh. Isidora, matagal-tagal ka rin namang nasa akin na. Ngayon, ang tanong ko sa Isidora, may naimpok ka na ba? Sinagot ko po siya, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Wala po akong naimpok na kayamanan, hindi po ako nag-iimpok noon. Sapat na po sa akin ang araw-araw may pamasahe ako. May panggastos ako. Ang inimpo ko po, yung mga biyayang pinagkalob nyo sa akin, at isinasabuhay ko po, yung mga banal na salita, naririnig ko sa inyo, galing kay Apo Konsing, sa pamagitan ni Apo Konsing, isinasabuhay ko po. Yun po ang aking iniimpok hanggang ngayon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po, huwag kayong magtaka kung ang mga alagad, sabi nga ni Apo Konsing, ang laman bag ng mga alagad, lupistik. Ni pulbo wala, lupistik lang. Lupistik, dialog po ni Apo Konsing yun. Dialect niya pala yun, lupistik. Kasi po totoo eh. Amen po ba? Hindi po namin kailangan yung mga... sa bagay ako, nagbibenta ng mga bracelet. Ako gumagawa ng rosary doon na binibenta. Divine Mercy yung palawit. Hindi naman po yun vanity, hindi naman po yung kaluhuan. Kung hindi, alalahanin niya po, divine mercy ang manggagamot. Sabi nga ni Apo noong isang araw, hindi na babalik si Kristo. Banal na espiritu na, ang divine mercy na ang manggagamot ngayon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. At habang nagpapatutuo ka ng mga hiwaga at mga biyaya ng banal na espiritu o ng divine mercy, lalo kang gumaganda. Nakangiti si Nanang, oh. Pulahan niyo pa yung lipstick niyo. Ngitian niyo pa si Lord. Umindak kayo. Kapag joyful song po, alam niyo po, ang panalangin ko habang nasa tricycle ako, Ama, makaapak lang po ang 2 pa ako sa dambana, sa banal na dambana. Lalakas po ako, alam niyo po, itaas niyo ang kamay dun sa mga nakakaranas na dinadanas ko at dinadanas ng mga alagad. Kapag oras na po, nang papunta kami dito, mayroong mga detractors. O nagmamadali kami, o nagsusumikap kami makarating dito. Subalit, may mga kaabalahan na nangyari sa buhay namin. May mga boses na rinig namin, huwag ka na munang pumunta. Wala ka namang sasakyan eh. Masama ang katawan mo, sumasakit ang tiyan mo. Magpahinga ka na muna. Madalas po yun. Amen? Sumasakit ang tiyan, sumasakit ang ulo, may tawag sa telepono, imported pa.
may mga text, hanggang maabala ka. Subalit kapag sinabi ko po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, haplosin niyo po ako, puspusin niyo po ako ng inyong banal na Espiritu, tulungan niyo po ako makarating sa dambana ngayong araw na ito. Nangyayari po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. So mga kapatid, prayer is powerful. Yung direktang panalangin po na mataimtim sa inyong kalooban na hindi niyo po kailangan ng kodigo. Hindi niyo po kailangan ng memorya. Hindi niyo po kailangan ng basbas ng isang pare para mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, magmula nung makilala ko si Apo, hindi na po ako marunong kumain ng busog na busog. Yung bundat na bundat. Awa ng Diyos, sexy ako ngayon. From 32 to 33 ang baywang ko. Ngayon po, 28 na lang. Hindi po ako nagda-diet. Gusto ko nga po lumapang ng lumapang eh. Lumamon ng lumamon. Lalo na po, lagi kami nagdi-dinner sa labas. Subalit, kapag naalala ko po ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, lalo na po si Apo Kunsing, Ama, patawad po. Nagpakabusog na naman ako, samantala po yung ibang kapatid ko walang kinakain. Amen? Yung maalala nyo man lang po sila, kapag po yung maid ko o yung kasambahay ko, nakita kong tinatapon yung kanin, anak, yung mga kapatid mo walang kinakain, paano mo ba maitutulong yun sa kanila? Halimbawa, huwag kang magsaing ng labis. Huwag kang magtapon ng pagkain, ibahagi mo sa hayop. Huwag yung sa basurahan ka agad. Kasi, mayroong binuhay ang Panginoon para kumain ng inyong mugmog. Amen po ba? Napag-usapan yung mugmog. Lumuwas ako nung isang araw, pauwi sa Amerika yung mga kapatid ko. Sabi nung driver ko, Tita, kaluluwas lang natin, ba't kaluluwas? Maninimot ako ng mugmog. Maninimot ako ng mugmog kasi mugmog lang nung taga-Amerika, beauty ang dating kay Isidora. Amen po ba? Ayun, narinig ko. Umagang-umaga, tinisa ko ni Mami Marisa, kapag nakita niya akong masigla, lalo at sumasayaw, inspirasyon niya ako. Kasi po, hindi naman po ako nagsisinungaling sa inyo na, sabi niya, wala akong sakit eh. Mami, thank you po. Na ang karamdaman po, hindi para selected o pinipili ang tao na magkaroon ng karamdaman. Tita, yung pagkakaroon ng stroke, narinig niyo naman sa bibig ni Apo Kunsing bilang ginagamit ng banal na Espiritu. Meron po tayong dapat isuko. Na ako po, nung isinuko ko po, ito, hindi ako na-stroke, hindi mabakas sa akin, at hindi niyo po mabakas na ako'y may leukemia. Amen po ba? Alam niyo po, nung hindi pa ako nakarating kay Apo Kunsing, kahit kini-chemotherapy ako 2 beses sa isang linggo, kahit na sinasalinan ako ng dugo 2 beses sa isang linggo, nagbabody pain pa rin po ako. Buong katawan po. Nangkikigil ako, hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung sakit na yon. Hindi ko alam. Ang gamot lang pala, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Manguna po kayo sa akin. Puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu. Tanggalin niyo po yung masakit sa akin. Pangimabawin niyo po ang biyaya ng banal na Espiritu. Ito po ako ngayon, nakakapag-cha-cha pa. Pwede pa akong mag-rock and roll, pwede pa akong mag-boogie, pwede pa akong mag-tango. Amen po ba? Kayo din po, wala pong pinili. Kasi po mahirap po yung dakdak kami ng dakdak. Sabi nga niya po nakinig, pero walang narinig. Alam niyo po, sa haba-haba ng sinabi ni Apo Kunsing, isang sentence lang po matatandaan niyo, abay, biyaya na po galing sa Panginoon yun. Amen? Napapansin niyo po ba na itong dambanang ito, karamihan mga babae? Lalo na po sa mga alagad. Ilan po ang alagad na lalaki? Mabibilang mo sa inyong daliri. Si Kuya Lando, si Tatang Apyong, si kapatid na Berhel, Kuya Al, si Roland. Wala pang 10 ang alagad na lalaki. Subalit yung babae, abot sa 100. Amen? Bakit po? Yung mga lalaki, kaya kami pong mga alagad, yung
pagdilingin ko dito, ako, lalo na po ako, ang tingin ko po sa mga lalaki na umapak sa dambana, banal at gwapo. Banal at gwapo, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Abay, totoo naman po yun eh. Kasi po, kung hindi po kaloob ng Panginoon, wala po dito yan, yung mga lalaki. Eh, macho po yung mga yan eh. Hindi po yan tumatanggap ng payo, hindi tumatanggap ng pagkatalo. Pag nakikipag-argue, sila lagi ang bida. Pag nakikipaghuntahan yan eh, lahat sila macho, lahat sila sikat, lahat sila bida. Amen po ba? Ang mga babaeng alagad po, magmula na makilala ang banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing, magbitahan na kayo dyan. Kayo na lang. Kasi ako, ayokong magkasala. Amen po ba? Mayroon po ang alagad na chismosa? Wala na po. Palakpan natin ang buhay na Diyos. Minsan po, mas chismoso pa po yung mga lalaki kaysa sa amin. Inaamin po namin, mga chismosa kami nung araw, mahilig kaming makinig. Subalit ngayon po, sinarado na ng Ama yung mga tainga namin sa mga pagkakasala. Ang narinig lang po namin, puro banal na salita. Amen po ba? Eh, saan man pong lupalop ng daigdig tayo nang galing, saan man pong lupalop ng Pilipinas tayo nang galing, iisa lang po ang Diyos natin. Amen? Ang Diyos po na nagpagaling kay Isidora, ang magpapagaling sa inyo. Wala na pong iba. Ang Diyos po na ginamit ng Panginoon kay Apo Konsing para gumaling si Isidora, yun din po ang gagamitin sa inyo. Amen? Bakit po sumisexy at gumaganda si Isidora? Sa palagay niyo po, sagana po ako sa tsokolate, sagana po ako sa masarap na pagkain, meron po akong Japanese na pagkain sa aking ref, meron po akong mayabang po dapat ako, mayroon akong steak. Subalit hindi po yun ang hinihingi sa akin ng Panginoon. Doong sinabi ng mga kapatid ko, handa silang mag-donate ng bone marrow sa akin, kinausap ako ng Panginoon, Isidora, hindi ko kailangan ng mga sponsor mo. Ikaw, Isidora, ang kailangan ko. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po tayo na nandito ngayon sa harap ng banal na dambana, kahit po wala si Apo Konsing sa harapan nyo ngayon, ginagamit po si Isidora ng Panginoon ng banal na espiritu kung ano yung marapat na marinig nyo mula sa bibig ni Isidora. Amen po ba? Sapagkat bago po tumayo si Isidora, doon pa po sa labas, sinabi po ng kapatid na Pilar na magbahagi ako ngayong kaloob ng Ama. Kung kalooban ng Ama, magbabahagi ako. At sinabi ko po, Ama, pakabasbasan niyo po ang aking mga labi. Kayo po ang magbalangkas ng aking mga iluluwal na salita. Kayo po ang magsasalita. Gamitin niyo lamang po ang aking dila. Ginamit po ba mga kapatid? Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na buhay. Sino nga po ba ang maglalahad ng ikaw ay bruha sa harapang ito kung hindi yun po ang kanyang tunay na katauhan na isinuko na po niya sa ating Panginoon. Kaya natutuwa po ako kay nanay kapag sinabi niyang siya'y bruha. Bruha po ba? Bruha pa po ba siya hanggang ngayon? Ano po, kasi nga po, nakita ko po siya nung una siyang dumating dito na talaga pong lupaypay na, subalit na pinagnilayan ko din po, bakit siya pinagaling ng ating Panginoon? Dahil nga po dun sa, ipinapakita po ng Diyos na gaano ka man kataas tao, gaano man ang katayuan mo, kapag isinuko mo po sa Panginoon, pakikinggan ka po ng Ama. Amen po ba? Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Siya nga po, higit pa po dun sa bruha. Ano po? Talagang may katarayan po talaga. Pero sa kabutihan po ng Ama, sa kalooban ng Ama, isinuko po niya yon. At nagmithi po siya, naghangad po siyang makasunod sa kalooban ng Diyos. Naalala ko po, nung wala pa po ang dambanang ito, nagmithi po siyang
maihayag din sa iba ang salita ng Diyos. Inanyayahan niya po ang mahal na apo na bukal sa kanyang kalooban na magmisyon doon po sa kanyang, inalay niya po yung kanyang tahanan. Kung di po ako nagkakamali, once a month, every per Sunday. Ano po yun? Mahigit pa pong 1 taon yata yun. At may dumadating po doon, nag-aanyaya po siya para makinig. Kaya po talagang, kumbaga, isinabuhay niya po yung binahagi sa kanya ng Panginoon. Kaya nakamtan po niya ang tuloy-tuloy na kagalingan. Amen po ba? Ngayon po, ang tatawagin ko po upang magbigay po sa atin ng isang awitin. Dahil inaantok na po yata ang iba, tinatawagan ko po ang aming kapatid na Caps Magno Guevara. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi ko po alam na tatawagin ako sa oras na ito. Ako po ay nagpapasalamat una sa Diyos, sa banal na Espiritu, at sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching, at sa inyo mga tagasunod, mga pasyente, mga alagad, at sa ating lahat po. Ang awit ko po ito ay inyaalay ko, una sa Diyos at sa ating lahat. Ang hiwaga ng aking damdamin, ngayon ko nalaman, ikaw ang dahil, at tuluyan di ko mapigil sa nais kong ikaw ay makapiling. Magmula nang kita'y makilala, larawan mo Kristo, tanglaw niya ring buhay, ang landas ng aking kapalaran, warit nagliwanag at makakamtan. Iniibig kita ng wagas sa aking buhay, minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panatakong tunay, hanggang sa huling itibok ang puso ko sa'yo lamang. Iniibig kita ng higit pa sa aking buhay, minamahal kita ng wagas at walang kapantay. Ito'y tanging sumpa at panatakong tunay, hanggang sa huling tibok ang puso ko'y sa'yo lamang. Salamat po. Buhayan po ang Diyos. Jesus ko'y pakinggan, awit ng mapanglaw na nagdulot sa isang pusong nagmamahal. Huwag mong ipagkait, awa mo'y ilawit ng abang puso kong naghihirap.
sa pag-ibig. Dungawin mo, Jesus, ang nananambitan, kahit isang saglit man lamang iyong idampulay. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong sa'yo'y nabubuhay. Salamat po. Maraming pong salamat. Salamat po, Caps Magno. Buhay na po siya niyan. Kasi po, yan ang nagbibigay lakas po sa kanya, ang pag-awit po, ang pagpupuri sa ating Panginoon. Napakasarap po talagang magpuri sa Panginoon. Pero, hindi po ako magpupuri ngayon. Amen po ba? Sa ibang araw na po. Ang susunod ko pong tatawagin ngayon ay araw-araw po, puspos ng biyaya, puspos ng lakas, puspos ng pagtitibay. Sapagkat sa bawat araw, binabahaginan po siya ng Ama. Hindi siya nauubusan, hindi siya nawawalan. Kaya buong galak ko pong ibibigay sa inyo ngayon, ang amin pong kapatid, ang aming Mother of the House. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banalik ay paglingkuran. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, patuloy mong inilalayo na kami aralan at ganap masumpungan ng iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Masaya po ba kayo? Siyempre po, araw-araw, napakasaya po natin sapagkat sa dakong ito, ang buhay na Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kailanman ay di lumilisan. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Habang pinagmamasdan ko po kayo, marami pong inaantok, kumakalamang sikmura, na parang nagugutom na. Panay ang tingin doon, banda, wala pa si Apo. Pero wag po kayong mag-alala, mahal po kayo ng Diyos. Kaya sa bawat araw, makikipagniig po siya sa inyo. Amen po ba yon? Kanina po, habang paalis po kami ng tahanan, sabi ko nga po sa inyo, tuwing aalis ako ng tahanan, kahit gaano kabisi yung alaga kong bata, alam na alam po niyang ililisanin ko siya. Kaya nakaabang po yan, at talaga pong ang palahaw ng iyak, kapag umaalis ako, naroon po yung kunwari magagalit-galitan ako para lang po ako makaalis. Subalit naroon po yung kaukulan na sabi ko nga po, sadyang ang bata, kung paano kang pinahahalagahan sa lahat ng serbisyo mo para sa kanya, lahat ng paglingap mo sa kanya, lahat ng pagmamahal, kahit sino mga bata na mahahandugan mo ng pagmamahal, halos ayaw nilang mawala ka sa paningin mo. Ano pa kaya ang Ama? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Maging ang Ama, kapag araw-araw, pinadadaman niya sa'yo na mahal ka niya, sadyang kapag siyang lumisan, iiyak ka. Amen po ba yun? Kanina po, habang paalis na po kami ng tahanan, sabi po ni kapatid na Pearl, Mother, saan ba tayo dadaan? Sa kaliwa, sa kanan. Bakit? May nakita kasi akong dump truck, sabi niya, may dalang bahwangin, sigurado. Doon yun ibababa, doon sa kapatid niya po, hindi kakasya ang ating sasakyan. Sabi ko, sige ka, kung saan ang maluwag, doon tayo dumaan. Doon tayo sa kaliwa, papuntang Hinukay po, subalit mamamalengke po kami nung oras na yon. Sabi ko bilang katauhan, kung sadyang hindi nga po maghahari ang Diyos sa'yo, kapag ganyang abala na sa'yo, hindi ka na mamamalengke. Pwedeng dito ka na lang. Amen po ba yun? Subalit sabi ng Panginoon, ano ang mahirap kapag kasama mo siya? Siyempre wala po. Kaya ang ginawa po namin, umiwas po kami sa malaking dump truck na hindi kami maabala. Alam niyo po ba, ang pinakita sa akin ng Panginoon, nang dumaan po kami ng Hinukay, andun po yung malaking truck din na nag-aano ng kalsada. Sabi ng Panginoon, yan ang ang katotohanan. Sapagkat kung hindi mo ito masasaksihan, saan man dako magtago ang tao, wala silang pagtataguan. Kapag ako ang nag-atas, magagawa ko ang lahat
upang ito'y hadlangan, upang ito'y bigyan ng kaukulan para siya makatupad. Buhay po ba kay Diyos? Amen po ba yun? Nagkaroon ako ng malalim na pagninilay muli. Alam niyo po, bawat araw sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, yung mga inaaral po ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, kung atin pong hihimay-himayin, realization po ng buhay ng tao. Amen po ba yun? Yun po yung nagaganap na minsan sa ating pakikinig, pag hindi po tayo nakapokus doon sa nagsasalita, may nakaligtaan po tayong hindi natin marinig. Paano kung yung nakaligtaan na hindi mo narinig, pag uwi mo ng tahanan, yung pala yung problema na encounter mo, paano mo masasolve? Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, makinig po, mahalaga po ang pakikinig. Hindi ko po sinabing sa akin kayo makinig. Sa banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, at sigurado po, hindi po kayo matatalo. Kikita po kayo. Amen po ba yun? Sabi ko nga, bawat araw sadyang hindi mawawala ng ipapahayag kaukulan sa kabutihan ng ating Panginoon. Nang kami nakalisa na, talaga pong, alam niyo po, pagdaan namin ng hinukay, sabi ko, Ama, naghahabol akong madali, subalit ito, pinakita mo, masikip din pala yung dadaanan namin. May mga kalalakihan pong andon, hindi po talaga sila nagbigay way para bumaba at ilagay kami para makadaan po kami. Alam niyo po, sabi ko nga, kahit santo na ang kaharap mo, pag ganyan mga klaseng taong kaharap mo, mawawala ang pagkasanto mo. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko po, sabi ni kapatid na Pearl, Mother, bumaba na po kayo. Bumaba na po kayo. Alam niyo po, sabi ko nga sa Ama, kung kasalanan po yun. So, ito po yung sinabi ko sa hilera na yun, puro lalaki. Kawawa naman si God. Iba talaga pag wala nakakakilala sa Kanya. Walang pandama sa kapwa niya. Samantala dadaan, ako po ang nagganon sa kanya. Naka-uniform po ang Divine Mercy. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tapos nung nakita po kami ng ibang mga lalaki, saka po sila nag-way na ganon. Sabi ng Panginoon, anak, yan ang katotohanan. Sabi niya, sapagkat kung wala nga isang Apo Kunching na nauna upang tumupad sa kalooban ng Panginoon, wala din pong mga alagad. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin, kailangan laging may nauuna. Amen? Na makakilala sa ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, doon po natin makikita na ang tinatahak nating landasin ay tuwid. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At sa bawat araw, nang nakalagpas na po kami, Ama, napakadakila mo. Sadyang kahit saan dako magtago ang tao, umiwas man sa gulo, umiwas man sa masikip, kapag ikaw ang nagtakda, walang magagawa ang tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, i-relax nyo lang po yung isip nyo. Ito na naman po tayo. Yung relax ng isip, i-relax nyo po yung isip nyo. Amen? I-relax nyo po yung kaukulang lahat ng pakiramdam sa katawan nyo. Na ang pasubalingan, nung nakaraan, sabi ko, napaka-organized ni God. Alam nyo po, nung umaga na yon, na ako umakyat sa taas, anak, hindi lang ang mga bagay-bagay na ginagampanan nyo ang kaya kong balangkasin, ang kaya kong i-organize para maging ayon doon sa pagtupad ninyo na hindi kayo naghahabol, kundi maging ang isip nyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat ang isip po natin, sa aking pagninilay, walang pinagkaiba po yan sa laman ng sasakyan. Kapag ang laman ng sasakyan mo na pampasahero ay 10 lang ang kapasidad, sinakyan mo ng 20, anong mangyayari? Maaring ma-flat, maaring mahirapan yung makinang humatak. Ganyan din po yung utak natin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya araw-araw po mayroon pong pinadadama ang Panginoon. Kapag ang kapasidad ng isip mo, ang laman lang na kaya mo ikarga ay 10, huwag mo nang dagdagan pa na yung 10 na yun ay dumoble. Amen? Sige po, magnilay po kayo, kaya sumasakit ang mga ulo nyo eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? At bawat araw po, talaga pong napakasarap. Sabi ko nga kay Nanay Myrna, kung alam lang po nila, hindi ko sinasambit sa inyo na magaling po kami mga alagad. Hindi po. Ang magaling po ay ang Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na tuwiran po na pinakita ng Diyos ang kanyang gawa. Amen po ba yun? Kaya ito po tayong lahat. Dahil ang Diyos ay tinutupad natin, magaling ang ating Diyos, ang lahat ng sumusunod sa Kanya, magaling na rin. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sabi ko po kanina, Ama, nawa po'y bigyan mo muli ako ng pagkakataon. Alam niyo po,
minsan, itong dakong ito, sadyang hindi mapapahalagahan ng tao eh. Bakit po? Dahil ang tao, kapag ang nagsasalita ay walang panlabas, iulitin ko na naman po ito, wala pong kayamanan na panlabas, wala pong nakikitang karangyaan, minsan nagdadalawang isip yung nakikinig. Nasasambit lang ba kaya nila ito o dili kaya totoo kaya nangyari sa kanila? Ang tanong naman ng Panginoon, yung sa palagay nyo ay walang pinag-aralan, sa palagay nyo ay walang yaman na material, sa palagay nyo ay walang kahit na ano, nobody siya. Subalit nakakapagsalita ng ganito at nagagalak, sa palagay nyo po ba, sino kayo nagtuturo sa kanya? Eme po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po, hindi na mahihirapan, maaari din po maganap sa inyo. At sabi ko nga po, pahalagahan po natin ang aral ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Sapagkat, minsan maaaring maganap po sa inyo na, sayang, nung andun ako pumupunta sa paligi, sana nakinig ako, sana pinahalagahan ko, sana pinakinggan ko si Apo Kunching. Ngayong nahaharap ako sa ganito, paano pa ako pupunta sa paligi? Amen po ba yun? Halimbawa, pag alis mo sa dakong ito, binaliwala mo yung aral ng banal na Espiritu sa katauhan ni Apo Kunching. Pagdating mo sa tahanan, hindi mo pala alam, huling araw mo na pala nung araw na yon. O syempre po, maaari maging pagdalisay din sa'yo ng Panginoon o pagsubok sa'yo ng Panginoon na sino bang tatawagin mo sa oras na yon. Ngayon, kung sa isip at puso mo, may nakalap ka na mga aral ng Diyos, maaari mo yung panghawakan. Upang sa gayon, sa pamamagitan ng pinanghahawakan mong salita ng Diyos, nakikinig po siya. At sa pamamagitan din ng katapatan mo, ibibigay din po niya kung marapat para sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ito po, sa totoo lang po, sabi ko nga po sa inyo, lagi-lagi po masarap po magbahagi kapag katotohanan. Na sa bawat araw, suriin niyo po, maaaring sambitin niyo, bakit sila nakakapagpahayag ng ganon? Nagsusumigaw pa sila, akala mo kung sino? Totoo po yun. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan, sabi ko nga kay Tita Dory kanina, nung tinext ko siya, naiyak po ako, tumutuloy yung luha ko. Bakit po siya pinaisip sa akin? Nung nag-text po siya sa akin na may tinanong po siya, hindi po siya sinagot. Sinagot lang po siya ng bahagya, sapagkat sinundan pa uli ng sagot na tinuran po na sa kanya na, alam niyo po Tita Dory, tuwing nagpapahayag po kayo sa gitna, na nakikita po namin kayong live na live, buhay na buhay, magandang aura, malusog, sumasayaw at kahit na ano pa, iniidolo po namin kayo bilang isang alagad. Bakit? Hindi mo aalamin kung sino siya, kundi ang aalamin mo kung paano siyang binubuhay ng Diyos araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Na sa pananalig at pananampalataya niya sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, anong tinura niya? Isang apak lang niya sa dambana, magaling na siya. Amen po ba yun? Na kung atin pong susuriin, isang patotoo po si kapatid na Dory, mga kapatid po namin may mga karamdaman. Kapag lumalakas po sila, isang patotoo po ng Diyos na naririnig po niya yung panalangin ng bawat isa. Amen po ba yun? Sapagkat lahat po kami dumudulog sa sino mang may karamdaman. Kaya pagka ang may karamdaman ay lumalakas, isang patunay ng Panginoon na yung panalangin po natin ay dinidinig niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa bawat araw po, upang hindi po na po makakalas, kaya ko po ito nasasambit sa inyo, hindi ko po kayo inaaralan. Binibigay ko lang po sa inyo yung aking nararamdaman na bawat araw ay yung nagpapasigla ng aking katawan. Bakit po? Napakasimple po pala. Kaya po pala, sa dakong ito, kahit ang laman ng isip mo, laman ng puso mo, hindi ibuka ng labi mo, nalalaman ng Diyos, sapagkat ang ating Panginoon pala, kapag gumagawa ka ng mabuti araw-araw, nakatitig siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, hindi nakapagtataka kung ang mga laman ng isip at puso nyo alam ni Apo Kunching. Amen po ba yun? Kaya maaring sambitin ng iba, naku, pinatamaan na naman ako, naku, pinakinggan na naman ako, pinaringgan na naman ako. Hindi po. Magalak po kayo. Sapagkat, sabi nga ng ating banal na Espiritu, kapag hindi ka na inaralan, doon ka na magtaka. Subalit, yun ay isang patunay na ang lahat na nagaganap sa'yo, pangit man o hindi, nalalaman ang banal na Espiritu, ibig sabihin, nakatitig sa'yo ang Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? So sa madaling salita po,
yun ay maaari mo nang ibigay yung 100% na pagtitiwala. Amen? Sapagkat, alam po niya kahit ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, sino man ang walang pera sa inyo, alam ng Diyos. Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, hindi nga po siya nagkukulang. Hindi po siya na sinasabi ng ating mahal na Apo Kunching, yung ama namin lang na lahat, kasama ng pagkain, kasama na doon ng pera, yung kailangan mo, at pahabol pa, ano po yun? Ka at ikay bubuksan, maghanap ka at ikay makasumpong. Ibig sabihin, laging may pasigat. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sabi ko nga po kanina, Ama, lagi-lagi ko pong ibinibigay sa'yo ang papuri, pasasalamat, na kung wala nga ang dako sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, hindi ko po maririnig ang lahat ng aral na ito. At hindi ko rin mararamdaman ang gaan na nararamdaman ko ngayon. Amen po ba yun? Sapagkat, pinatunayan na ng ating Panginoon na ang sino mang niya, ang sino mang inakay niya, relaxing na buhay. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit sabihin na naman ng iba? Paano naman kapatid na Marisa marirelax? Samantalang kulang ako sa lahat ng bagay. Totoo. Wala namang sobra sa ang sobra lang sa atin ng Diyos. Sobra sa yaman, sobra sa kabutihan, sobra sa kagandahan. Amen po ba yun? Subalit lahat ng kulang sa atin, kayang punuan ng ating Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat po, kung inyo pong nanamnamin, sadyang hindi mo mababaliwala ito. At hindi nyo rin mababaliwala ang aral ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Sapagkat ang bawat aral po ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, ng paglalakbay mo. Mararamdaman nyo po yung pinabaybay ng paglalakbay nyo. Sapagkat yung pattern na ibinababa ng ating Panginoon ay pattern patungo sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, alam nyo po, ibabalik ko po uli yung dinaanan namin, ano po, sapagkat kami nga po ay birthday po ng aming anghel sa taas, si Miguel. Si Kuya Miguel. Kuya Miguel ang tawag namin po dyan minsan. Si Miguel po, alam nyo po, habang kanina sabi ko, pwede naman akong bumili na lang dyan. Pero hindi. Kapag nag-shortcut ako, may makakaligtaan pa rin ako. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya kung ano man yung ibinibigay sa'yo ng Diyos na atas, huwag kang mag-shortcut. Amen? Sapagkat minsan po, halimbawa, may daan na i-renovate at bibigyan ka niya ng bagong daan. Pwede pa yon sapagkat mayroong nire-renovate na daan. Subalit ikaw, doon sa pinagdaanan mo, na alam mo naman na yung pinagdaanan mo ay mahirap, tapos iso-shortcut mo kay God na dadayain mo siya, hindi rin pwede yun. Buhay mo ba ang Diyos? Ang mangyayari po mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo ha, huwag niyo pong gawing hulugan si God. Ngayong araw na ito, 20 pesos. Bukas, 30 pesos. Sa sunod na araw, 20 pesos, magkano na yon? 70. Sa susunod na araw, 20 pesos. Sa susunod na araw, 10 piso, 100 pesos. Huwag niyo pong gawin ganun si God. Kung ngayong araw maibibigay niyo 100%, 100% na ngayon na. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, maaaring pagtakhan niyo po. Bakit kaya nagaganap sa kanila yung ganun? Samantalang parehas lang naman kami. Lagi ganyan ang isip ng tao, ano po? Subalit ang hindi po nasuri, ano ba ang ginawa ng kapwa niya? At ano ang ginawa ko? Amen po ba yun? Hindi po magpaparehas eh. Subalit, ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi siya mapili. Siya ay unconditional. Kaya doon sa kaparaanan po niya na angkop sa iyo at angkop sa Kanya, yung 100% kung sabay kayong magbibigay, alam niyo po, sabay din kayong tatanggap. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nag-uubigting po si kapatid na Merna kanina pa. Sabi ko nga po sa Panginoon, Ama, hindi maabot ng aking diwa, hindi maabot ng aking isip kapag may naririnig po ako na salita ng taong ganito. Eh kayo, wala kayong iniintindi. Samantalang mula sa simula, ako pinakamaliit hanggang pinakamalaki, iniintindi ko. Tama po ba yun? Pagkilala mo ang Diyos? Hindi po ano? Amen? Buhay po ba ang Diyos? Alam nyo po, bigyan nyo po ng puwang. Ito lang po ang paanyaya ng Panginoon.
bigyan niyo po ng puwang ang Diyos na gumawa para sa inyo. Sapagkat kung sa lakas po ninyo ay uubusin nyo at ang nakukuha nyo lang ay 50%, kailangan nyo ang Diyos. Amen? Ibigay po natin. Bigay natin ang buong buo. Ibigay natin yung ating kasarili na ang Diyos ang gumanap sa atin. Sapagkat habang nakikita ng ating Panginoon na ikaw mismo may katawan, ayaw mo siyang bigyan ng puwang para sa sarili mo, hindi niya ibibigay sa iyo. Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po yun. Ipaubayan niyo po ng buong buo. Kaya ako po ito nasasambit sapagkat nagaganap po sa akin. Nasabi ko nga sa inyo, kailangan ba na maging milyonaryo pa ako? O maging milyonaryo si Apo Kunching? O sino man nagpapatotoo sa gitnang ito para maniwala ang lahat? Hindi na kailangan. Amen po ba yun? Hindi na kailangan. Sapagkat ang pinanghahawakan po namin na Ama ay milyonaryo na. At ang mga nagpapahayag ng katotohanan sa dakong ito ay katotohanan pinatutupad ng Diyos. Hindi man kagaya ng mga nakikita na saksakan ng karangyaan, saksakan ng lahat ng material. Hindi man ganon. Subalit, kung ipapantay po natin, yung kapayapaan, relaxing na isip, at yung panatag na pagtulog, aba, higit pa yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, hindi ko po sinabi sa inyo na sundin nyo ako. Hindi ko rin po sinabi sa inyo na maniwala kayo. Subalit, kung paano sa bawat araw ay tumutupad sa dakong ito sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, mga alagad at kaps na naturingan, ang ipinagsisigawan po namin sa inyo ay ang pagtupad ng Diyos sa aming buhay. Kaya kung paano ang Diyos ay tumutupad sa aming buhay, magagawa rin po niyang tumupad sa bawat isa upang lahat po tayo makadama at mas marami ang magsumigaw na buhay siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi niyo po ba napapansin araw-araw yung pagbibigay ng pahayag ng Banal na Espiritu, parang kulang na lang idikdik niya sa isip ng bawat isa, eto ang gawin nyo, eto ang sundin nyo, eto ang pakinggan nyo, kulang na lang ganon at katukan ka. Pero hindi na yung gagawin ng Diyos, sapagkat ang ating Panginoon ay makapangyarihan kapag tinupad mo, ultimo sa pinakamaliit na siya ang pinanaligan nyo, mararamdaman nyo po, kagaya ng aming mga nararamdaman na nakakatawa, kagaya namin nararamdaman na nakakausad, kagaya ng aming nararamdaman na sa bawat araw ay may galak. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po mga kapatid, ang binahagi ko po sa inyo, maging eye-opener. Lahat po na nagtumitindig sa dakong ito at nagaganap sa kanilang buhay ay isang malaking pagninilay at malalim na pagninilay ng hiwaga ng Diyos. Amen po ba yun? Lalo na si Tita Dory, nung sinabi nga, may leukemia siya. Ilang taon na. Subalit, malinaw na pinakikita ng Panginoon ang kanyang hiwaga sa kanyang katauhan. Sapagkat kung makikita mo siya kung kailan siya mahina, makikita mo siya kung kailan siya malakas. Subalit, yun ay tingin lang ng tao. Ang pakiramdam ng may katawan, lagi siyang malakas. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po, kumilos ang ating Panginoon, mga kapatid. Nawa po, kayong may mga karamdaman po, kayo pong mga may pagkakataon pang maglakad, makinig, magsalita, huwag niyo pong sayangin ang ibinibigay sa inyo sa dakong ito. Sapagkat ayaw po namin maganap na balang araw, mahambing po tayo doon sa ibang mga alagad na sinasabi na siya yung tagapagligtas, dinadagukan ang dibdib dahil hindi naniniwala na siya yung tagapagligtas. Sa dakong ito, wag nawang maganap na dadagukan din natin ang dibdib na inuulat na ni Apo Kunching ang katotohanan na ang Diyos ay buhay, makagagawa sa iyong buhay, at ikaw naman ay bingi at bulag sa katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, sa dakong ito, sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay nakakabili sa ukay-ukay, halagang 20 pesos, halagang 10 piso, ito po, higit pa, kahit wala kayong pera, ihambing nyo na lang sa pinakamababa na kaukulan, na pagtitinda. Dito, kahit wala kayong pera, makabibili kayo na makapagbubusog sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Makakapili po kayo, makakakain po kayo. Kaya nawa po mga kapatid, huwag masayang, hindi pa huli ang lahat. Masarap kapiling ang Diyos. Sa bawat oras, sa bawat araw, mayroon po siyang binibigay
nakaukulan na kung ikaw ay bilang pagkatao, na nadadala ka ng bilang pagkatao mo, kaagad yung saklolo niya sa isip mo para itwist niya yung laman ng isip mo at huwag kang mawalay sa Kanya. Sa ganong kaparaanan pa lang, alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya nawa po, maganap po sa inyo. Sabi nga, paborito ng Diyos. Lahat po yata kami mga alagad, paborito ng Diyos. At syempre, hindi lang po kami. Maging kayong lahat ng tagasunod, maging kayong lahat na nagtitiwala, mahal po tayo ng Diyos. Sa madaling salita po, huwag po nating biguin ng Diyos, sapagkat sa tuwina, ang gumagawa ng mabuti, siya ay nakatitig. At sa mabuting ito, doon siya nagagalak. O, ano pa? Ano pa ang dapat mong alalahanin? Samantalang gagawa ka lang ng mabuti, nakatitig na sa'yo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So, ibig sabihin, hindi ka man magsalita, hindi ka man humingi, dahil alam niya kung ano yung wala sa'yo, ibibigay niya sa'yo sa paraan niya. Nawa, tayong lahat ay maramdaman niyo po. Nawa po ay maramdaman niyo ang kahalagahan ng Diyos na hindi man natin nakikita, subalit may magagawa sa ating buhay. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Salamat po, Mother. Nagalak po ba kayo sa inyong mga narinig? Ang lahat po sa dakong ito ay ibinibigay na po ng ating Panginoon. Kagaya po ng ibinahagi ng ating Mother of the House, ang lahat po ng tip ay Kanya nang ibinibigay. Ano po ang dapat nating gawin? Gumawa ng mabuti upang laging nakamasid sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Doon pa lamang po, yung pong may mga karamdaman, sigurado pong gagaling na kapag nakita ng Ama na mabuti na siya. Amen po ba? Kaya sa bawat nagbabahagi po, sigurado po may makakamtan po tayong mabuti. Amen po ba? Ngayon naman po ay upang bago lumabas ang ating minamahal na Apo Conching ay muli po magising uli ang ating mga diwa sa isa naman pong awitin na ihahandog sa atin ang ating kapatid na si Bunso. Kasama po ang kapatid na Mirna. Alam niyo po sa dakong ito, lahat ibinibigay ng Panginoon. May mga awit. Amen po ba? May mga matatalino na ibinigay ang Panginoon upang sa atin ay magbigay ng mga kapahayagan. Ngayon naman po, isang magaling na mga awit. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako magaling. Pinagagaling lang po ako ng ating Panginoon. Sa galang ako po, wala po akong tinig na maibabahagi sa inyo. Subalit sa patnubay niya, sa gabay niya, ay naibibigay naman po ko ng marapat. Wag po kayong magsawa sa akin, kakakanta ko lang po kahapon. Anyway po, para sa ating Panginoon at para po sa inyong lahat. If ever kaya niyo po ito or alam niyo, pwede po kayong sumabay na po. Breathe on me, breath of God, fill with a life anew, that I may love the things you love and do what you do. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, till my heart is pure. Until with you I have one will to live and do and do.
bereft of God. Breathe on me, bereft of God, my soul with grace refine, until the sadly part of me, close with your fire divine. Breathe on me, breath of God, so I shall never die, but live with you the perfect life in your eternity. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, my soul with grace refine, until this earthly part of me, close with your fire divine. Breathe on me, breath of God, so I shall never die. Salamat sa Diyos, purihin at dakilain siya. Sapagkat ang wagas na pag-ibig nga po, kagaya po ng tinuran ko kahapon, sa pamagitan ng pag-ibig at paggalingan niya, patuloy na nakauusad ano man ang mga pinagdaraan. Kaya salamat, purihin siyang walang hanggan. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay nanyang tumayo at sama-sama po nating awitin ang panalangin itinuro